Kunzi, naiintindihan mo na ba yung pera? Sa pera ng tagapangulo, at saka sa safekeeping niya. Sakto lang para sa sweldo nating lahat. Ang matitira ay sa atin na. CJ, kunin mo na ang sa atin. Sa pera ng mga katrabaho ko, hindi pwedeng kunin kahit isang sentimo. Bakit? Bakit siya ang may karapatang maging arogante? Kuya, anong gagawin natin ngayon? Mag-surrender tayo. Gusto lang namin sana. Kunin ang perang para sa iyo. May mali ba dito? Walang mali sa paghingi ng pera. Pero pinatay natin sila. Jayang I 18,600. Jayang I 18,600. Nabasag ang binti ko. Okay ka lang, mahal. Jayang, paano kayo magmaneho? Walang mata. Paano kayo magmaneho? Walang mata. Tita, pakiusap, makinig ka. Nang tumakbo ang anak mo, halos hindi na kami nakapreno. Bumubula. Nakita ko mismo na binangga ninyo ang apo ko. May dashcam ang sasakyan ko. Klarong-klaro ang kuha. Walang nangyaring bangga sa apo ninyo. Anong dashcam? Yung bagay na iyon ay pwedeng gawing peke. Kayo mga nagmamaneho ng sirang sasakyan. Masyado kayong masama. Gusto lang ninyong makabangga ng tao at tumakas. Ay naku, sobrang sakit. Lola, ngayon, kung hindi kayo magbabayad, huwag kayong umalis. Ikaw, Kunzi, may mga bagay tayo na hindi dapat lumaki. Magpakalma ka. Yung iyon. May konti akong pera dito. Bibigyan mo ang bata para mapakalma. Ganitong pera lang. Pinapadala mo pa ang mga pulubi. Mahal na mahal ang apo ko. Lola, sobrang sakit talaga ng binti ko. Jayang I. Dugo. Ninyo pong nabangga ang apo ko. Jayang I 1,860. Lahat sila ay nagdugo. Malinaw na siya ang nadapa. Talagang hindi namin siya nabangga. Ay naku. Walang awa. Dalawang lalaking ito. Bulyin kami, mga matanda at bata. Tingnan nyo, mga kaibigan. Sinalpok nila ang apo ko. Gusto lang nilang tumakas ng walang bayad. Binalaan kita. Huwag kang maghangad ng sobra. Nabayaran na ang lahat. Ano pa ang gusto mo? Dalawang malaking lalaki. Nang aapi ng matatanda at bata, tama ba iyon? Kung may nabangga, dapat managot. Talagang hindi kami iyon. Siyang nanghihingi ng pera. Talagang hindi namin sila nabangga. Gusto lang talaga nilang tumakas. Diyos ko. Nabasag ang binti ng aking apo. Walang katarungan ito. Nabasag niya ang binti ng aking apo. Kunin mo muna ang pera, Kunzi. Paalisin mo na siya. Kapatid, ang perang iyon ay paghihirap ng mga manggagawa. At saka, siya ay parang walang katapusang butas. Hindi ka naman talaga hindi nakikita. Kunin mo na mula sa sahod ko. Para sa lola. Lola, tingnan mo. Sapat na ba ito? Kumpadre Kiang, bumalik ka na. Sabay nating hanapan ng paraan ang tungkol sa sahod. Huwag kang masyadong mapusok, ha? Huwag kang mag-alala, Lawang. Nakuha na namin ang pera. Medyo may kaunting abala dito. Hintayin nyo lang. Pagbalik namin ni Kunzi, agad tayong maghahati. Ito ay para sa gastusin ng aking apo. At para sa pinsala ng aking apo. Bayad sa nutrisyon. At saka, bayad sa takot. Kailangan ninyong bayaran lahat. Agad, kunin ang pera. Huwag masyadong lumampas. Kung hindi, kunin ang pera at umalis. O kaya, walang hati. Sakay ng 7 tao, tawagan ang 122. Nakikita ba ng lahat? Gusto pa nilang tumakas. Nabangga ang apo ko. Ayaw nilang managot. Gusto pa nilang magmaneho at patayin kaming mag-ina.
May batas ba? Umalis ka na. Huwag ka munang umalis. Hindi pa tapos ang usapan. Huwag silang makalayo. Ang daming pera. Humarap kayo. Huwag kayong manakit. Ay naku. Tara, tingnan nyo. Itong dalawang nagmamaneho ng sira-sirang sasakyan. Ang daming pera sa loob. Siguradong hindi ito galing sa mabuting pinagmulan. Walang dapat pagtuunan ng pansin. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Mabait na apo. Tulungan mo si Lola. Kunin mo yung bulsa ng pera. Yun na ang pambayad sa atin. Akin na lahat. Akin na lahat. Grabe. Ang dami ng pera. Kayong dalawa, mga tamad na manggagawa. Saan galing ang ganitong kalaking pera? Hindi naman ito nakuha sa pang-hold up, di ba? Likon. Tita, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay mula sa aming construction site. Ilan sa mga kapatid namin ang nagtrabaho dito ng mabuti. Sabi ng boss na ipasa namin ito. Wala akong pakialam. Basta't kailangan nyo pa kami ng bayad sa pinsala. Kung hindi, kailangan nyo akong bigyan ng 5,000. Kung hindi, kunin nyo ito mula dito. Lola, huwag kang mang-aapi at magmataas. Akala mo ba madali kaming talunin? Magpakatino ka. Ay naku. CJ, gusto mo pa ba makipag-away? Halika na. Halika na, halika na, halika na. Sinaktan mo ako. Yung pera dito. Sapat ba para sa bayad? Huwag mong apihin ang lola ko. Kung hindi kayo magbabayad, mag-ulat ako sa pulis. At, iyon. Mali kami. Medyo naging maingay lang kami kanina. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo. Tingnan ninyo. Sa tingin ninyo, magkano ang nararapat na bayad? Mukhang tama na ito. Magdagdag pa tayo ng 5,000. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo sa 10,000. Quenner, mula sa sweldo ko, kukunin ko ang ilan para kay Tia. Ek, bilisan mo kumuha ng pera. Bakit ayaw mong magbayad? Ayos lang, maaari na akong tumawag sa taga-usi. Tia, nagkakamali kayo. Ang perang ito ay sa iyo. Ayos na ito. Tandaan mo sa susunod. Kapag nagmamaneho ka, buksan mo ang iyong mga mata ng mabuti. Tama na, apo, umalis na tayo. Swerte na walang masyadong mabuti. Karapat-dapat ito. Mga bagay na walang halaga. Umalis na tayo. Inay, ingat po kayo. Kapatid, talagang nakakainis. Sila na nga ang nanloko. Bakit ganun? Mabilis, sumakay na. Huwag hayaan silang maghintay ng matagal. Dumating na ang sasakyan. Huwag kayong magmadali, huwag kayong magmadali. Magpila tayong lahat ng maayos. Makakakuha tayo ng sahod ngayon. Matagal na tayong naghihintay sa sahod na ito. Hindi nagbibigay ang foreman. Pagdating ninyo, makukuha na ninyo ito. At makukuha rin ang sahod ng lahat natin. Kunin mo na. Maraming salamat. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Hesitant ako. Kunin mo na. Salamat. Pindutin mo lang. Qiangzi at Likon. Talagang siya ang ating tagapagligtas. Hawakan mo. Salamat. Salamat kay Kuya Qiang. Linawin natin. Mahirap din para sa lahat na maghintay dito. Matapos kunin ang pera. Umuwi na tayo ng maayos. CJ, umuwi na.
I-save ang pera at ipadala sa pamilya. Sa susunod na buhay, maging mabuting tao. Kuya, sabi mo, nandito tayo sa construction site. Nagtatrabaho ka na halos kalahati ng buhay mo. Bukas, susuko ka na rin. Hindi pa nga nakakain ng kahit isang maayos na pagkain. Ang huling pagkain ngayong gabi. Siguradong dadalhin kita sa isang masarap na pagkain, kuya. Pwede mong piliin ang abalone at lobsters. Kaso ng pagpatay sa South Villa District. May pinakabagong balita na ang pulis ay paunang nagpasya na ito ay gawa ng kakilala. Ang mga suspect ay maaaring 2 lalaki. Sila ay kasalukuyang tumatakas. Mangyaring mag-ingat ang mga mamamayan. Saan nanggaling ang mga batang pasaway na ito? Bakit ang ingay? Gaano na kayo katanda? Anong mangyayari kung magalit ka? Ikaw na tao. Talaga. Sige na, sige na, sige na. Huwag makipagtalo sa mga bata. Kamakailan lang, sabi sa balita. Dito sa ating lungsod, may isang nagtatagong mamamatay tao. Kailangan kong sabihin ito sa pamilya ko. Kahit kamakailan lang, huwag munang lumabas. Lalo na kung may mga bata sa bahay. Dapat mas mag-ingat pa. Ibig sabihin, magandang bata, huwag matakot. Nandito si Lola. Walang sinuman ang dapat gumalaw sa iyo. Hindi ito anak ng sinuman. Ang baho mo. Lumayas ka na. Saan galing ang amoy na yan? Nakahalo ka sa amoy ng apo namin. Anyway, kayong dalawang walang alam. Sumama pa dito. Dito ba ang lugar na pinanggalingan ninyo? Sobrang malas, kahit sa pagkain hindi mapakali. Huwag kang aalis. Halika rito, bata. Subukan mong muling mang-asar sa akin. Masama ang kapalaran ng mga pulubi. Ikaw, Kunzi, huwag kang gumawa ng gulo. Bakit gusto mo pang manakit? Nandito lang kami para kumain. Nakakaabala ba kami sa iyo? Tama, kayong dalawang amoy pawis. Kasama namin sa pagkain. Nakaapekto sa aming ganang kumain. Waiter. Paalisin niyo sila. Sige na. Palitan natin ang pwesto para kumain. Kailangan ng waiter. Pakiusap, palitan niyo po kami ng pwesto. Paumanhin po, sir. Puno na po lahat dito ngayon. Ayaw ko ng pakialam. Maghanap kayo ng paraan para mapaalis sila. Kami rin ay mga customer. Bakit kami aalis? Customer. Anong klase kang customer? Tingnan mo ang itsura nyo, napaka-pobre. Huwag na huwag nyong hayaang madapuan ng anumang dumi. Ang aking mahal na apo. Mas mahalaga ang aking apo kaysa sa inyo. Tita, sana'y igalang mo ang ibang mga bisita. Wala kang karapatang makialam dito. 8. Ngayon, ito na ang sinasabi ko. Kung hindi sila aalis, hindi rin ako aalis. Tingnan mo kung paano mo patatakbuhin ang negosyo mo. Kahit na nagmakaawa, masamang kapalaran. Wala kang modo, sobra na ang pag-aalaga mo sa kanya. Maubos din ang pasensya mo. Gusto ko nga, aking apo, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Wala kang karapatang makialam. Anong tinitingnan mo? Anong klaseng asal yan? Patawag mo ang manager nyo.
Ate, huwag kang magalit. Anong kailangan mo, sabihin mo sa akin. Paano mo ba pinamamahalaan ang manager na ito? Parang ang mga mata ay nasa pagitan ng mga binti. Bakit kahit sino ay pinapayagan mong pumasok? Kahit anong pusa't aso. Itong dalawa ay puno ng virus. Kung mahawa niya ang apo ko, ikaw ang may pananagutan. Agad-agad silang mawala ngayon. Kuya, hindi rin naman madali ang negosyo namin. Tingnan mo, may dala akong alimango para sa'yo. Sino ba naman ang mahilig sa alimango mo? Kung hindi sila aalis, hindi rin ako aalis. Nandito lang ako, binabastos kayo hanggang magsara kayo. Binabastos ko hanggang magsara kayo. Hindi ito tama. Isa lang akong maliit na negosyo. Mga kuya, maging mabait naman kayo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Manager, kami rin ay mga customer. Bakit naman? Hindi. Natakot ka nang utusan kang isara ang pinto. Dahil nandito kami para kumain, gusto mo kaming paalisin. Akala mo ba madali kaming takutin? Anong kalokohan ito? Talaga bang aalis kami o hindi? Umalis na kayo. Magdagdag pa kayo ng pagkain para sa kanila. Mag-ingat kayong lahat. May lakad pa ako sa likod. Aalis na ako. Walang silbi. Bah, walang silbi. Ang kapal ng mukha nyo. Hindi aalis dito. Sige na. Magandang apo. Hindi sila aalis. Hindi rin tayo aalis. Pasensya na po talaga, kayo po. Magbibigay muna kami ng konti. Mga espesyalidad ng aming tindahan. Hello, bakit sila ang pinagsisilbihan muna? Kami naman. Sandali lang po. Darating na po. Itong tindahang ito, una pa ang aso. Pwede bang alagaan ang mga bata? Bakit ka sumisigaw? Kahit na ang mga bata, gumagalaw lang. Malalaki na sila. Masisira ba ang buhay sa isang bangga? Sige na, sige na. Kumain tayo. Huwag makipagtalo sa kanila. CJ. Mahal na mahal. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Lola, sinaktan niya ako. Nakita ba ng lahat? Dalawang matatanda. Gustong saktan ang bata. Halika na. Sugod mo akong matanda na ito. Swerte. Matandang babae. Ang apo mo ang patuloy na bumabangga sa akin. Nasa bibig ko na ang pirma. Hindi mo ba nakikita? Mahal kita. Ang anak ko ay napakabata pa. Nangyari lang iyon sa kanya. Nakasagi lang siya sa upuan. Ikaw ang hindi maingat habang kumakain. Sino ang dapat mong sisihin? Sige na, kapatid. Isa lang siyang walang hiya. Wala kang dahilan para makipagtalo sa kanya. Dugo na ang lahat. Pahingin mo ng tawad ang bata sa kanya. Tapos na ang usapan. Bakit ako ang magsusori? Tingnan mo kung anong itsura nila. Natakot ang apo ko ng husto. Kung may mangyari sa apo ko, hindi ko kayo patatawarin. Hindi ito isang beses lang. Kanina pa siyang nakabangga. Hindi pa tapos. Nakabangga lang naman. Walang nasaktan. Bibigyan mo ng sobra-sobrang ingay. Ulitin mo pa. Tumawag na tayo ng pulis, pare. May ebidensya ako dito. Tawagan mo ang pulis, kapatid. May ebidensya ako dito. Wala kang pakialam dito. Bakit ka nakikialam sa hindi mo naman usapan? Sige na nga.
Duwag. Enye. Mabait na apo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito ang lola. Walang sinuman ang mga has na galawin ka. Ginoo, kailangan mo bang ayusin ang iyong sugat? Hindi na kailangan. Salamat. O ay, yung maliit na sugat na iyan. Hindi naman mamamatay ang tao. Isang malaking lalaki ang arte naman. Sa tingin ko, nandito siya para manghufot ng pera. Mali naman ang sinasabi mo. Siyempre, bata pa yan. Una niyang nasaktan. Ano bang mali sa akin? Ang anak ko ay medyo masigla lang. Sila ang may masamang intensyon. Dalawa kayo. Hayaan niyong ako ang mag-order para sa inyo. Sige, ikaw muna. Dumating ka. Kahit ano lang. Kami ang nauna. Gusto kong mauna. Hindi pwede. Kami ang nauna. Gusto kong mauna. Igagalang ang matatanda at mahalin ang mga bata. Naiintindihan mo ba? Sila ay mga matanda na. Ano ang masama kung maghihintay sila? Hindi kaya. Kailangan pa bang makipag-agawan sa mga bata? Pahintulutan na sila muna. Gusto ko ng 20 skewer ng lamb kebab. Kambing na skewer, baka na skewer. Natatandaan mo ba? Natatandaan ko na, ano pa ang kailangan? Wala na. Palitan ng inihaw na isda. Kailangan ng 30 piraso. Ayaw ko rin ng inihaw na isda. Gusto ko ng inihaw na pakpak ng manok. Inihaw na bituka ng isda. Tostado. Gusto ko ng 20 skewer ng lamb kebab. Ayaw ko na lahat. Ito. Ayaw ko na. Yung apo kong lalaki. Talagang marunong mag-order. Magdagdag pa ng marami. Busog na busog. Kuya, masakit na ang tiyan ko sa gutom. Tiyagain mo lang. Huling pagkain na ito. Siguradong inayos na ni Kuya para sa'yo. Batang, pwede na siguro, tama na. Tingnan mo, ang hirap ng trabaho ng mga waiter. May nakatayo pang tiyuhin sa likod na naghihintay ng order. Wala kang pakialam. Nagbabayad ako. Kung anong gusto kong a-order, iyon ang a-order ko. Ito. Kebab na baka. At ito pa. Ito ang mga ito. Ayaw ko na lahat. Kabuan. Tawang-tawa talaga ang apo ko. Tapos na ba kayo? Tapos na ba kayo? Enye. Masaya ako. Bakit ka sumisigaw? Bakit mo pinakialaman ang order ko? Pasensya na. Malapit na. Magtiis ka. Kunzi. Hindi na pwedeng. Magdala ng isa pang buhay. Sige na, sige na. Maliban sa mga hindi kailangan kanina. Lahat ng natitira, ilabas na. Lola, pupunta ako para kumuha ng merienda. Ay naku, apo ko. Dahan-dahan ka. Dahan-dahan. Dahan-dahan, apo. Pest? Subukan mo ito. Sobrang pangit. Sobrang pangit. Sige, ito na lang. Kuya, aalis muna ako para kumuha ng makakain. Sobrang pangit ng lasa. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong pakialam mo? Hindi. Kayo ang gumawa nito. Paano kakain ang iba? Kung ayaw niyong madumi, huwag kumain. Ang dumi-dumi mo naman. Pwe, puso. Wala kang pakialam. Basta masaya ang apo ko. Kain. Kain lang ng kain.
Dahan-dahan, dahan-dahan. Mainit talaga. Kumain ka na para lumaki. Lola, kumain na para tumanda ng kulubot. Pwe, ang pangit ng lasa. Hindi pa rin kasing sarap ni Lola. Pasaway na bata. Gusto mong mamatay. Naghahanap ka ng gulo. Bata lang siya. Walang sapat na pera. Nabagsakan lang. Punasan mo na lang. Ek, sobra ka na talaga. Inihagis mo na sa mukha niya. Isang pakpak ng manok ang makakapatay sa kanya. Ang kanyang mukha, gaano ba ito kahalaga? Mas mahalaga pa kaysa sa apo ko. Napaka-absurd. Hindi maunawaan. Ang batang ito ay tiyak na magdudulot sa iyo ng problema balang araw. Walang pakialam sa iyo. Kuya, siya. Kunzi, kung marumi ang mukha, pwedeng punasan. Pero kung marumi ang puso, hindi na ito pwedeng linisin. Nagpapanggap. Mabait na apo. Kumain tayo ng sa atin. Walang dapat pakialaman ang mga mahihirap na ito. Alaynan. Sinta, ayos ka lang ba? Wala ka bang mata? Kung masaktan mo ang apo ko, kaya mo bang bayaran? Ikaw pa nga ang unang nakabangga sa aking apo. Bakit ako pa ang sisihin? Nakita ko mismo. Siyempre, ang nakabangga ay ang apo mo. Magkakasama kayo, ano? Kuya, mukhang pagkain natin ito. Matandang tao. Hayaan mong apo mo. Kunin ang mga bagay sa lupa. At pulutin ito. Ay naku, nabaligtad na ang mundo. Na pinapapulot mo sa apo ko ang basura. Ano ka ba? Sasabihin ko na lang ito sa huli. Kunin mo na. Sasabihin ko na ulit. Kunin mo na. Paano? Kung ako, hindi ko kukunin. Gusto mo bang saktan ako? Mayabang ka. Patayin mo ako. CJ, patayin mo. Hindi na ako mag-iipon. Mahina ang buhay ng tambay. Dapat lang na walang makain. Mayabang ka. Patayin mo ako. Ikaw. Mga ninuno. Kalma. Kalma. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kasalanan ko. Mabilis, pumunta ka sa likod ng kusina. Magdagdag pa ng ilang putahe. Ang order natin ngayon. Ako ang bahala. Wala na akong utang na loob. Kumusta? Lahat ay wala na utang na loob. Kumusta? Ayos na ito. Kung hindi dahil sa magandang asal mo, kailangan talagang ipaalam sa media ang tungkol sa inyo. Kung mag-aaway, makakakuha ng libreng pagkain. Baka pwede rin akong makakuha ng libre dito. Tama. Tingnan mo. Siya ay dumating para kumain ng libre. Ay, kung magrereklamo ka, libre ka. Sige, libre na rin ang mesa ko. Yun nga. Sa tingin ko, talagang dumating siya para mang-okray ng libre. Buksan mong mabuti ang mga mata mo at tingnan mong maigi. Parang wala akong pera, ano? Manager, kami ang bumili nito sa mesa namin. Hindi tulad ng iba. Nanghihina sa katandaan.
Sino mang sumagot, siya ang sinasabi. Ngayon, kailangan natin itong tapusin. Dapat silang magbayad. Bakit naman? Bakit naman? Kakasindak mo lang sa apo ko. Ito ay tinatawag na bayad para sa pinsalang emosyonal. Sobrang hindi makatarungan naman ito. Tama. Siya ang apo ko ang unang nagpasimula ng gulo. Mas mabuting huwag na lang magsalita ng masyado. Hindi pwede. Kailangan bayaran ang perang ito ngayon. Kahit na hindi gusto, kailangan bayaran. Kung hindi, baka magdulot ito ng takot sa puso ng apo ko. Kaya ba nilang akuin ang responsibilidad na ito? Kung magdudulot ako ng takot sa puso ng apo ko, kaya ba nilang akuin ang responsibilidad na ito? Apo mo, ha? Ganyan ang ugali. Mukhang may takot na siya mula pa pagkabata. Ikaw ang may takot. Kung hindi kita papaluin, hindi mo alam. Ilang mata na ba ang mayroon si Mahalangit, di ba? Kunzi. Tingnan mo. Sa harap ng lahat, gusto mo pang saktan ang anak ko. Tama na, please. Nanonood tayo lahat. Anong tinitingnan nyo? Wala kang pakialam. Sige na. Ako ang magbabayad sa mesa na to. Huwag na kayong mag-away. Para lang. Sa kawalan, mawala ang problema. Nakiusap ako sa inyo. Hayaan nyo akong makipagkalakalan. Tara. Kumain ka. Ginoo, ito po ang in-order nyo na Australian lobster platter. Salamat. Kuya, tayo rin ay nakatikim na ng banyagang pagkain. Lola, gusto kong kumain ng lobster. Ay naku, yung lobster sobrang mahal, sobrang mahal. Wala namang kahit 2 onsa ng karne. Anong makakain? Hindi tayo kakain yan. Wala akong pakialam, gusto ko lang kumain. Bakit sila nakakain? Tingnan mo yung hitsura nila, para silang mga probinsyano. Umorder ng lobster, akala mo kung sino na. Kitang-kita, mga bagong yaman. Huwag tayong makisabay sa kanila. Wala akong pakialam. Gusto kong kumain. Kung hindi mo ako bibigyan, hindi ako tatayo. Sobrang spoiled ng batang ito. Talagang maingay siya. Sobrang ingay talaga. Paano pa kami kakain? Wala akong pakialam, gusto kong kumain ng lobster. Baby, huwag na tayong mag-ingay, ha? Mahal na apo. Huwag tayong umiyak, bumangon tayo. Ayaw akong bilhan ng lola. Masama ang lola. Sige na, sige na. Kung gusto mong kumain ng lobster, tanungin mo sila kung pwede. Sapat na ang matikman. Yung bagay na iyon. Lahat ng ito ay mga kasinungalingan. Tanging mga tanga lang ang kumakain nito. Bigyan mo ako ng lobster. Hoy, bigyan mo ako ng lobster. Umalis ka. Ibigay mo sa akin. Bata, hinahanap mo ba talaga ako? Ang sama-sama mo, ang tanga mo. Hahayaan mong saktan ang apo ko. Ikaw, matandang lalaki, sumasapak sa bata. Walang hiya ka pa. Tumingin kang mabuti. Apo mo to, ha? Ikaw ang unang nanakaw ng gamit. Bakit ka nakikipag-agawan? Isa lang siyang bata. Anong alam niya? Ang alam lang niya, gustong-gusto niya ito. Hawakan mo lang. Kayong dalawa, mga matanda. Hindi niyo pwedeng pabayaan siya. Ako. Pwede. Ano ang nagpapahintulot? Ay naku. Kung hindi mo ako tatamaan ngayon, isa kang duwag. Duwag. Huwag mong isipin na hindi ko kaya. Sige na. Huwag mong galawin ako. Subukan mo.
Bodong-bodong. Kumorder ka lang ng lobster, akala mo kung sino ka na. Pulubi. Bodong-bodong. Halika na. Hindi ba gusto mong kumain? Kunin mo na. Halika na. Ayaw mo bang kumain? Kunin mo na. Sasabihin ko sa'yo, pati aso, hindi kita bibigyan. Ay naku. Sobrang kasalanan. Itong malaking alimango. Halos ilang daang piso yan. Ang sira ulo mong pasaway. Lola, gusto kong kumain ng alimango. Binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Gusto kong gawin kung ano man ang gusto ko. May karapatan ka bang makialam? Ay nako, may konting masamang pera, akala mo kung sino na. Dito pa nagpapakita. Sasabihin ko sa'yo, ang anak ko, pero siya ang contractor dito sa bayan. Siyang nag-aasikaso sa inyo. Mga mababang uri ng manggagawa. Ganyan kalakas ang anak mo. Bakit gusto mong magyabang? Pero wala namang maipagyayabang. Kayong dalawa, mga pulubing ito. Kapag may pera, parang nakakalimutan na ang apelyido. Mabait na apo. Hindi kami interesado. Lola, bukas bibili kita ng mas malaki. Kainin mo to, kainin mo to. Sasapantahin ko ang mabahong lobster mo. Kainin mo to. Sasapantahin ko ang mabahong lobster mo. Kunzi, huwag mong pakialaman ang maliit na hayop na to. Mahal na apo. Sakto ang sapantaha. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat sa masasarap na pagkain. Ek, medyo sobra ka na. Siyempre, apo mo siya. Una siyang nagnakaw ng gamit ng iba. Sino ang nakakita? Sino ang makakapagpatunay? Ang apo ko ay napakamaayos. Hindi naman siya magnanakaw ng mga bagay ng mga probinsyano. Enye. Lola, gusto kong uminom ng cola. Ay naku, mabait na apo. Yung cola, lahat ay pinaghalo ng mga kemikal. Kapag uminom ka ng cola na ito, hindi ka na lalaki. Lola, katatapos mo lang sabihin, niloko mo ako. Sige na, sige na. Waiter, kumuha ng bote ng Coke. Itong batang ito, ano na naman ang gagawin? May mangyayaring masama na naman. Hintayin mo at makikita mo. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Bata pa. Hindi pa marunong. Magbibiro lang ako sa'yo. Anong nangyari? Ikaw na matanda. Hindi ka ba pwedeng magbiro? May ganitong biro ba? Simula nung dumating siya, gaano karaming bagay na ang nahanap mo? Wala akong pakialam. Basta ang apo ko ay nagbibiro sa'yo. Kung magagalit ka, ibig sabihin ay hindi ka marunong tumawa. Nagbibiro ka ba? Magbibiro rin ako sa kanya. Subukan mo. Nagalawin ang apo ko. Matanda ka. Umalis ka sa daan. Hindi ako aalis. Kung may kaya ka, patayin mo ako, matanda. Sige lang. Gagawin kong masaya ka. Kunzi, ilagay mo ang bote. Ek, bitawan mo ako. Patayin ko siya. Nabaliw ka ba? Gusto mo bang dagdagan pa ang mga namatay? Heyo, ikaw na takot na takot. Nangangatak ka pa. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa ulit, gagawin kong ulila siya ngayon din. Tara, mag-ayos ka sa banyo. Hintayin mo ako. Mabait na apo. Huwag kang matakot. Nandito ang lola. Walang sinuman ang makagalaw sa'yo. Kuya,
Bakit mo ako pinipigilan kanina? Isang matandang tao lang naman iyon. At isang cute na bata ba? Isang saksak lang tapos na lahat. Iwas sa kahihiyan. Gusto mo pang magdulot ng gulo. Hindi pa ba sapat? Yung buhay ng foreman, hindi pa ba sapat para sa atin? Bro, pero yung batang yan, masyadong lumalampas na. Mula sa kalsada hanggang ngayon. Ilang gulo na ang ginawa niya. Wala na bang katapusan? Huwag mo akong dagdagan ng problema. Okay ba? Nagsimula tayo noon. Hindi ba't dahil sa foreman? Napinilit tayong mapunta sa ganitong sitwasyon. Pero sila, mabilis na ayusin ang kanilang mga bagay. Bukas ng umaga, pupunta tayo para sumuko. Huwag nang magpalala pa ng sitwasyon. Kaya ba, mabait na apo, tumingin ka nga. Yung dalawang mahihirap, may itinatagong masarap ba? CJ, sobrang pangit ng lasa. Ang pangit ng lasa. Hindi masarap. Ihuhulog lang sa kanyang plato. Hayaan silang magyabang. Masama ang lasa. Ay. Masama ang lasa. Ay. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ito ang tawag sa apo ko. Pagliligtas sa katarungan. Bakit niyo ginambala ang apo ko? Isang maliit na hayop. Hindi pa tapos ang usapan natin ngayon. Anong nangyayari dito? Sila ang lahat. Hindi ko alam anong sakit ito. Tingnan. Anong nangyari sa apo ko? Kung hindi dahil sa inyo ngayon, na ginagawa ito, bakit kami napunta sa ganito? Sabihin mo nga, paano natin ito dapat bayaran? Magbabayad tayo. Hindi pa kita sinisingil. Kung nagkaroon ng problema, ang apo ko dahil sa takot. Kailangan mong magbayad. Ang apo mo, nagsuka sa pagkain namin. Dahil sa takot din namin. Nakita ko na. Ito nga ang bata. Hindi lang siya dumura sa pagkain. Pati na rin ay sinasala-sala ang gamit. Sobrang hindi katanggap-tanggap. Ikaw, anong mata ang nakakita? Ikaw, aling mata ang nakakita? Nakita ko rin. Ito nga ang batang iyon. Sadyang nanggugulo. Tama na, tita. Huwag mong baliktarin ang katotohanan. Ay naku. Wala na bang batas? Ang dami ninyo. Nagkaisa kayo. Pinapahirapan kami ng dalawa. Tingnan mo kung anong itsura ng apo namin. Natatakot na takot na siya. Manager, hindi may paliwanag ang sitwasyong ito. Tingnan ang monitoring. Monitoring. Basta't kayo ang nakatakot sa apo ko. Kailangan niyong magbayad ngayon. Nasa panaginip ka. Wala kayong makukuhang kahit isang sentimo. Kunzi, hindi na tayo kakain ng pagkain na ito. Hindi ko kayang makipag-away sa ganito. Hindi pwede. Ngayon hindi tayo magpapatalo. Hindi pa tapos ang laban natin. Ay naku, mga ninuno namin. Lolo, Lola, pakiusap, wag niyo na akong pagtulungan. Tigilan niyo na ang ingay. Ako na ang magbabayad. Lahat ng nawalang kita ngayon. Ako na ang bahala. Pakiusap, tulungan niyo ako. Hayaan niyo akong magnegosyo. Ek, ang perang ito, ihawak nyo, para sa bata, para maalis ang takot. Isipin nyo na lang na humihingi ako sa inyo. Dalhin nyo na ang bata. Ano? Pinaalis nyo ako. Ang perang ito, pinapadala mo ba yung mga nagmamakaawa? Ah, sasabihin ko sa inyo. Ngayon, kung hindi kayo magbabayad ng damages, bukas, ako'y pupunta sa inyo sa construction site para magwala. Hindi kayo makakapagtrabaho. Aling, nagawa ko na ang kaya kong gawin. Kung patuloy ka pang makikialam, pupunta tayo sa istasyon ng pulis. Mag-ulat, maaari tayong lahat magpatotoo. Sila ang hindi makatuwiran. Mula nang pumasok, nagkakagulo na. Walang modo ang bata. Talagang kalokohan.
Kung kailangan tumawag ng pulis. Narito na ang pulis. Nagsasalita rin siya ng katotohanan. Kayo ang dahilan na natatakot ang apo ko. Ito ang sinabi mo. Huwag kang magbago ng isip. Kung hindi mo kami kayang harapin, kaya naming umiwas. Hindi na kami kakain ng pagkain na ito. Sino bang humihingi sa inyo na kumain? Ang pagkain na ito, hindi na kami kakain. Mga ganitong tao, bigyan mo siya ng babala, ayos na iyon. Hindi na kailangang makipagtalo sa kanya. Tanggapin na lang natin ito. Pupunta ako sa banyo. Bayaran na. Manager. Ngayon, gawin mo ito. Lahat ito ay sa atin. Tingnan mo kung magkano ang kailangang bayaran. Sige na. Hindi naman kayo ang gumawa nito. Anong ginagawa mo? Batang kuneho, talagang naghahanap ka ng kamalasan. Anong pangalan mo? Isang sirang cellphone. Lola, gawa ng apo mo. Ang ganitong masamang bagay, may karapatan ka pang magalit. Sige, babayaran ko na lang. Kailangan mo bang sumigaw ng ganyan? Tiyaki. Baho ng pulubi. Karapat dapat. Bayaran. Anong ibabayad mo? Yung sira mong cellphone. Nasa ilang daang piso lang yan. Bakit parang mayabang ka? Wala nang kailangan hanapin pa. Pick it up. Bakit ko ito pipick-upin? Ibinigay ko na sa'yo ang pera. Kung gusto mo, kunin mo. Ayoko nang kunin. Baho ng pulubi. Bata na makulit. Ngayon, ako. Para sa mga magulang mo. Sila ang magtuturo sa'yo ng maayos. Sumubok kang manakit. Magtangka kang saktan ang aking apo. Makikipaglaban ako sa'yo. Ay naku. Tingnan niyo lahat. Isang malaking lalaki nang aapi sa amin ng mga ulila at walang kalaban-laban. Kuya, anong nangyari? Wala ka bang batas? Isang malaking lalaki ang nanakit sa akin. Nanakit sa amin ng mga bata. At isang matanda. Ikaw ba ay may tuturing na lalaki? Sige, ayos na. Ito ang iyong apo. Una, ilagay mo ang cellphone niya sa loob ng beer. Nakita naming lahat. Ikaw. Ang batang ito, talagang kulang sa disiplina. Naghintay na sila ng isang gabi. Sobrang saya ng sampal na iyan. Karma, bakit ba nakapikit ang mga mata nyo? Aking apo, isa lang siyang bata. Sila ay mga matatanda. Mali ang pumatay ng tao. Ngayon, dapat kaming bayaran. Anak, ang nakita ko lang, isang hayop na walang nagturo sa buhay. Hayop. Ikaw pa ang hayop. Ngayon, kung hindi kayo magbabayad, ako ay mag-ulat sa pulis para makulong kayo hanggang sa mamatay. Babayaran ko ang inyong mga gastusin sa medisina. Hawakan ito. Umalis ka. Ganito lang ang pera. Pangbigay sa mga pulubi. Lola, huwag kang masyadong labis. Gaano ba ang gusto mo? 1,000,000. 1,000,000. Ngayon, wala tayong 1,000,000. Hindi ko kayo patatahimikin. Itong pera, talagang wala tayo. Nang iinsulto ka ba? Kanina tanghali, nakita ko pa sa sasakyan mo. Mga sako ng pera. Ngayon, nagkukunwari ka pa dito. Sinabi ko na, yung mga pera ay sahod ng mga kasama namin. Hindi ito sa amin. Wala akong pakialam. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 opsyon. Kailangan, magbigay ka ng pera. O, ibigay mo sa akin ang apo ko. Lumuhod ka. Pasayahin mo ang apo ko. Ako
Maaaring pag-isipan ko pa. Lumuhod ka sa akin. Patawanin mo ako. Huwag kayong mangarap. Ayaw mong lumuhod, ha? Kung ayaw mong lumuhod, magbabayad ka. 1,000,000. Kahit 1 sentimo, hindi pwede. Gusto mo ng pera, di ba? Ibigay mo sa akin. May kutsilyo. Huwag kang magbiro. Pumatay. Illegal yan. Huling tanong ko na sa'yo. Sapat na ba ang perang ito? Sapat na. Basta ilabas mo lang ang apo ko. Aalis na tayo ngayon. Huwag kang gagawa ng gulo. Huwag kang gagawa ng gulo. Sasabihin ko sa inyo, ang anak ko, siya ang kontratista. May ilang daang tao siya sa ilalim niya. Kung magagalaw kayo kahit isang daliri, hindi kayo palalampasin niya. Naririnig niyo ba? Yung buong pamilya na ito, sira na sa ugat. Ek, ang anak mong lalaki, si Zhang Wankai. Ay, kilala mo siya. Mas maganda pa nga. May pagkakaintindihan. Siyempre, kilala ko siya. Kakatapos lang naming magkita kaninang umaga. Tia, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento. Noong umaga ring iyon, may 2 manggagawa na pumunta para hanapin ang iyong anak dahil sila ay may utang na sahod. Na taon na. Yan ang kanilang pawis at dugo. Yan ang kanilang ikinabubuhay. At ang anak mo, siya, hindi lang. Hindi kami binibigyan ng pera, kundi sinisigaw pa kami na mababa ang kalagayan. Sinasabi pa nilang pinagsama-sama ang buhay namin. Hindi man lang siya katumbas ng 1 piraso ng sahig na tail niya. Kaso ng pagpatay sa villa sa timog ng lungsod. May pinakabagong balita. Ayon sa pulis, sa simula, ito ay isang krimen na ginawa ng kakilala. Posibleng mga kalalakihan ang mga salarin. Sa kasalukuyan, tumatakas pa sila. Mangyaring mag-ingat ang mga mamamayan at magbantay sa kanilang kaligtasan. Kami lang naman ay nagnanais na mabawi ang aming sariling pera. May mali ba kami? Bakit niya kami pinapahirapan? Ha? Kami lang naman ay nagnanais na mabawi ang aming sariling pera. May mali ba kami? Bakit niya kami dapat hamakin? At pagkatapos, nagalit kami at pinatay siya. Mawalang galang na, wag po. Anak ko, dapat siyang mamatay. Karapat dapat siya sa kanyang parusa. Hindi ba kailangan niyo ng pera? Alam ko kung nasaan ang pera niya. Dadalin ko kayo para kunin ito. Pera na para sa atin. Nakuha na namin ito. Hindi ito para sa atin. Wala kaming kukunin kahit 1 sentimo. Tia, huwag kang matakot. Hindi kami mga baliw na mamamatay tao. Totoo yan. Hindi lahat ng tao ay kayang pumatay. Mga bayani, kayo ay mga mabuting tao na may prinsipyo. Ako ay isang walang silbing matandang babae. Aking apo, bata pa siya. Hindi pa siya nakakaintindi. Tita, swerte kayo. Ako si Likun. Hindi ako kailanman mang-aabuso sa mga babae at bata. Magaling na tao. Salamat, magaling na tao. Sayang. Ikaw, apo. Hindi siya babae. At ikaw, hindi rin bata. Pasensya na, kuya. Sa wakas, hindi ko na napigilan. Ang dapat humingi ng tawad ay ako. Ako, kuya. Hindi kita naalagaan ng mabuti.
China Telecom # China Unicom. 3. China Telecom #. Ingatan mo. CJ, isang tunay na lalaki. Siyempre,